po ng konti yung sa issue natin. Ano po yung nag-comment ninyo na the Philippines is one of the largest supplier ng domestic helper. Are you in agreeable with this? It's sending of domestic helpers. Ano po ang opinion niyo? Ano po ang masasabi niyo? Actually, isa po yun sa resulta ng ulat-lila din na ginawa namin. No? Every year, 6 out of 10 sa mga OFWs ay babae. At kalakhan ng mga trabaho nila ay elementary occupations, kasama po yung domestic work. No? Ang reaction po dyan ay dahil po dun sa kawalan po kasi talaga ng trabaho dito sa Pilipinas. No, actually, dun sa in terms of employment, malaki din po yung bilang ng kababaihan na nasa bilang household help sa Pilipinas. No? Halos mahigit 2 million po yung mga kababaihan sa Pilipinas kung di ako nagkakamali. At yung trabaho din nila sa ibang bansa ay halos din po pareho. Kung ano po yung mga trabaho ng kababaihan sa Pilipinas, ganoon din po abroad. No, mga elementary occupations, sa service and services work, ganyan po. No? Kasi sila po yung the most abused group of sector ng babae. Walang social protection, yes po. So have you called the attention of the government to give them more protection? Kasama po yun sa policy advocacy po ng Center for Women's Resources. Mahalaga po talaga na mag-create po talaga ng trabaho dito mismo. Pero ayun nga po, ngayon ang mga kababaihan, ano po yung mga trabaho dito? Nakita niyo po kanina yung present na data ay kalakhan ay nasa informal work, no? Self-employed own account. At yun, meron din po mga household help, no? So, ganun po yung available na work ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At maski po sa abroad, ganun din po yung available na work. Kasi to compare with the previous administration kasi they are promoting Filipinas na higher end class. A good product of this is Lisa Makuha. But however, by the end of so many administration ng dumaan, Philippines is now well known for supplier of domestic helper. Meron po kasi tayong labor export policy talaga. Bumaba ang standard ng babaeng Pilipinas. Na-institutionalize din po ang talagang pagpapalabas ng mga manggagawa mismo, no? Kaya nga tayo merong Department of Migrant Workers. Kaya meron po talagang labor another export factor po policy. na to mention yung tinatawag din ng kapayutis. Again, very demeaning yan sa status ng isang babae. Opo. Kaya po nang sinabi ni Ms. Brett, taon-taon ay nagsasagawa kami ng ulat-lila kung saan inuulat namin yung kalagayan ng kababaihan. At taon-taon sinasabi namin na parte ng ulat-lila yung pag-uulat ng kalagayan ng kababaihang migrante. At sinasabi talaga namin, o pinaparating namin yung kagustuhan o yung sinusulong na advocacy ng CWR na mahalaga yung pag-create ng trabaho locally para hindi na mapilitang lumabas ng bansa yung kababaihang Pilipino at sumailalim o makaranas ng abuso kasi gaya nga po ng sinabi ninyo ay very vulnerable and to abuse yung kababaihang migrante. Kaya taon-taon, yun ang inuulat ng CWR. Ayun po. May huling tanong po. Siguro, very quick lang. Protection, definitely, yes. Lalo na, ang laki ng remittance na inuwi ng mga OFWs. Pero hindi dahil malaki yung remittance, kaya sila maprotektahan mo. That's the bare minimum na kayang gawin ng gobyerno para sa mga OFWs. But again, ultimately, ang kailangan ay mag-create nga ng mga trabaho dito sa Pilipinas para hindi na nila kailangan lumabas ng bansa kung saan makakaranas sila ng iba't ibang forma ng